Ito, kinig na kinig kayo kung sir tagat kanina pa. Kumusta na po kayo? Tinignan ko yung mga joy, tinignan ko yung mga masaya lahat. Wala nang trabaho, wala nang nangangamba, wala nang siling malaya. Kaya po kayo tinignan na pa. Ang sabi mo kasi diyan ng lebe, kaya po sila lalaban, pakagod mo lumaya ang Japan. Sabi naman nung anak na kagalang ng vice mayor ngayon, kaya daw sila lalaban, pakagod mo mawala ang takot at pamamba ng mga tao. Natatakot ba kayo? Tingnan nga sa inyo, natatakot ba kayo? Diyos ko po, hindi po nila alam kung ano ang sinasabi nila. Wala po silang ginawa kundi manira ng manira. Lahat ng kasi manira na may benepisyo pa. Hindi naman ako po nakapag-benepisyo pa. Paano po kayo may benepisyo? Nagpapamigay ng bigas sa Kapitolyo. Paano ko mamigay ng bigas sa Kapitolyo? Dinadala sa bawat bahay. Pagkatapos iiwan na. Pagkaiwan, mapasok yan sa bahay nyo. Dalayin nyo ng pintuan. Ano ginawa ngayon? Ni Aling Bebe at saka ng Romel at saka ni Dr. Blatter. Ang ginawa niya, nakiusap sa Kapitolyo, ipatawag lahat ng tao para magkaroon sila ng pagkakataon makinig. Para magkaroon sila ng pagkakataon na magpagsalita, makipanilang sa mga tao. Ano naging pagwisyo sa ating lahat noon? Gumasos po kayo sa gasolina. Gumasos po kayo sa pangsayo. Hindi po ba? Nakinig kayo na makinig na alas 8 ng gabi. Nung minsan na tagapagitubig sa bodega nila sa Santa Cruz, hindi gaya ng bigas. Inabot mo nung alas 8 ng umaga. Ano ang kakapatan nila na sumusaw sa bigas na hindi naman nila pera? Dapat kung gusto nilang manira ng manira, magpakapay sila, bigay sila ng pera sa mga tao. Hindi ko po nila ginawa yun eh. Huwag po natin kalilimutan na ang pera na hawak-hawak ng pamilya na aktibidad kung sila ang nanunungkulan ay kapareho ng pera na hinawakan mo at hinahawakan na yung ngayon. Kung pareho lang ng pera ang hinawakan ng dalawang pamilya na nanunungkulan, isipin nyo kung ano ang sitwasyon sa kapatid noon. At isipin nyo kung ano ang sitwasyon ng lungsod ng Japan ngayon oras dito na tayo'y magkakaharap. Ang nangyayari nila. Ang tatapang nila. Saan nila ang mga pera natin? Pagkatapos ko ngayon, gusto nilang bumalik. Yung kung bigas na sinasabayan nila na 25 kilos bago-bahay na pinipermisyo kayo ni Dr. Daniel, ni Alinelli at ni Romel na natigal, huwag po kayong mag-alala. Bawat bahay, ililis na po natin kung ilang tao meron. Halimbawa po, sa bahay ninyo, 15 tao, pero po ay 15 kasama ng bigas. May 5 kilos! 50 kilos! At ang pinakamasarap po nito, kapag binigyan namin kayo ng bigas na 50 kilos, hindi per household na, ulitin ko, hindi per bahay. Kung nakakita kasi sa bahay, gano'n nila. Gawin natin ang sapo na sa 20 kilos. Ulitin ko. Hindi nila yun. Paano yung kakaitin? Wala kong bilhin nila. Sabihin lang. Sa uli na yun. Baka mayakan po kami sa tuwa. Pero ang pinakamahalaga po, walang maninira kayo sa amin habang binibigyan namin kayo ng bigas. Yun po ang mahalaga. Kaya ano po ba namin manira? Ano ba dapat namin sabihin sa kanila? Sila po, lumisa lang sa kanila. Ano sinasabi? Yung si Congress Mag-Emil Pascual, hindi ko po na mahal na matagdagan yan. Hindi ko po mabait yan. Yung si Emil Pascual, paglasay, nananang ng mga tao. Ilalagin niyo ako lahat, hindi mo kumito ng alak. Hindi ako nalilito, sino kung sasampalin ko? Kaya
Pipihin po tayo sa politika. Lulubay tayo, pero pinapakapot sa gusto pa namin sa inyo. Hanggang ang pamilya natin na nagbabalak po balik sa Japan, hindi kami bibitaw sa politika. Ipagkalaban namin kayo! Sino ang nakuha ng kampi ngayon? Tingnan po ninyo ha. Lahat na ng malalaking politiko sa Supremacy ang kasama niya. Sino ang kasama niya ngayon na nagsasalita? Si dating Congressman Rodi Antonino. Kahapon nandun sa Senado si Rodi Antonino. Ha? Sinasabi po ni Rodi Antonino doon, hindi doon po totoong tinulungan namin siya. Saksi po kayo lahat, tatlong laban niya, tinulungan namin siya. Tatlong laban niya, tinulungan namin siya. Yung po sinasabi niya na yung picture kahapon na magkakabay pa kami sa bahay namin, kasama niya si Jagan, kasama si tatay, kasama si Joy ako. Yung picture po na yun, sinasabi niya, ang taas-taas daw ng tingin sa kanya ni Mayor Joy. Tingin niya na siya. Binobola doon namin siya. Ba't namin sa bubulahin? Eh siya ang kandidato kung paano na yung anak niya. Siya ang bobola sa amin. At Rodi Antonino, sa pagbabola mo sa amin, yung utang ka pa ng 25 million kay tatay, ako na daw sa iyo, hindi mo mabuhat yung bago. Ako pa na doon ang inalisi sa kanya mo. Sasabihin mo, hindi ka namin tinulungan. At ang masakit mo sa akin, pinipintakan niya ako na sinasabi ko na adik siya. May sinabihan pa ako sa iyo na adik si Kamudi. Yung mga tao lang ang nagsasabi na mukha siyang adik. Pero pinagtatagal ko siya, baka naman ako hindi totoo yan. Hindi ko po sasabihin kahit kailan na adik si Rodi Antonino. Apayo ko lang po sa kanya, kung Rodi, kulang lang po kayo sa tulog. Kulang lang po kayo sa kanya. At bago po kayo mag-ailam sa politika sa distrito, ayusin po muna ninyo ang pamilya ninyo. Yun ang papayo sa inyo. At kung Rodi, hindi na po uso silaan. Sapagkat kung ang paninira ko ay nakakapagbigay ng tagumpay sa isang tao, sana yung sinamahan mo, sinaparisir na tayo, ay lagi nagtatagumpay. Dahil magbuhat ng lumaban ng mayor laban sa kanya noong 2016 hanggang ngayon ito, sana po natalo ko. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi naniniwala ang mga tao sa paninira sa akin. Hindi ko ba hanggang ano na kayo? Kahit po magsama-sama sila Rodi Antonino, sila Ellen Nagado, at sa Sakura Magkasal ng Dagger, basta kayo kapatid namin, wala rin kakala sa atin. Meron kami ito, ang pagmamahal, yung Diyos na amin. Okay? Ano ba ginawa ni Dr. Dagger nung siya ay nananong mayor? Sino na kailan dito? Si Ellen Nagado. Pinakailaman sila Laguna ang pera ng lungsod sa Japan. Nung ako po binigyan ng pagkakataon ng mga taga-Japan sa kabila ng paninira at pananakot nila, ano sinasabi nila? Lahat ng pinapangako ni Mayor Emin hindi totoo. Ngayon mo nyo makapatunayan na sinungaling si Mayor Emin. Fast forward tayo, hindi ko na isa-isahin kung ano yung mga nangyaring pagbabago sa Japan. Pero, alam nyo sa sarili nyo, na kapag umalis kayo ng lungsod sa Japan, lumuwas kayo ng Maynila, magpunta kayo sa Abod, magpunta kayo sa ibang bayan, sinabi nyo, taga-Japan kayo, iba ang respeto sa ating taga-Japan. Na ipagmamalang na natin na tayo ay batang Japan. Salamat po sa inyo lahat! Salamat po! Yun doon sa Japan, imposible mangyari. Alam nyo, esperahan, imposible doon mangyari. Ang esperahan po natin ngayon, gano'n marami na yung tinapang, nalito yung pag-aaral. Imposible na yung dialysis center. Yung dialysis center natin, andyan na yun. Lahat imposible para sa kanila. Yung pong hospital na pinapanalangin nila na hindi mangyari, awa po ng Diyos, andyan na. Ilang hindi na lang, lahat po tayo, libre, walang magbabayad. Ang sabi ni Rodi Antonino, hindi daw totoong nawawala sa
buhay. Pero hindi ko yung sinasabi nila. Mayaman na health card, binibigyan ng health card. Mayaman na daw po ang mga tao. May 1 milyon na naman ng health card. Yun po ay pag-uyam nila. Yung pong health card na yan, hindi natin pwedeng pambayad sa grocery, hindi pwedeng pambayad sa Jollibee. Pero yung health card na yan, ang magiging dahilan, para hindi na kayo mangutang, hindi na kayo pumila sa politiko, at dyan sa health card na yan, sasaksan tayo sa pader dahil pag nagkaroon ng sakit ang pamilya natin, magpapagamot tayo sa napakagandang ospital na hindi tayo kawawa. Hindi po ba? Iisa lang ang sasabihin ko. Ha? Isa lang ang sasabihin ko. Doon po sa magagandang proyekto na ginagawa natin, isa lang ang sasabihin ko. Wala na kayong magagawa. Dr. Jose Lager, Ella Nagado, Rudy Antonino, Aling Bele, at Romel Hakilan, wala na kayong magagawa sapagkat na nagkaroon ng amang na mga ng susugaman, mamatay na lang kayo sa isipin. Tayo naman dito yun, magkakarabayin tayo. Kayo mga senior citizen. Mayroon po bang ipinakita ang kahit nakatiting na pagmamahalan at mga nasabi sa atin? Yung mga natibigan na yan, wala. Wala. Lahat ng pera natin, kinuha ni Ella Nagado, dinala sa San Fernando. Ngayon po, pagkatapos po dito, 4,000 leader kausap ko ngayon sa gym. Kahit sa San Fernando, tatawinin niyo po si Dr. Lager at si Ella Nagado. Ang tatawinin niyo. Basta ako po, tandaan po ninyo, sasasin mo kayo ng Diyos, wala ko yung iniisip kung paano makakatulong sa inyong lahat. At hindi nyo po i-endorso yung mga policies na kasama dito. Pero huwag ko natin kalilimutan na meron po tayo ipinilalaman na pride. Ito po 100% panalo, pero gusto lang po, number 1 talaga siya. Yung apartment ko, magbuhat kung ako'y isa sa politika hanggang ngayon, nag-iisang goaltender na nungsod sa Japan. Bukan doon isa po. Ano na hanggang po natin na sa mga doon gagawin natin sa sukalan? Lagi mo natin iisipin yung buhay natin. Tanongin niyo sa sarili nyo, habang panahon boboto kayo ng buwan, di ba kung buwan lang pakita ko isa tapos yung boto? May bumalik pa sa inyo para pumustin kayo? Wala. Kasi kung ang boto mo puti isa, sawa kayo sa mukha namin dalawa. Yung boto ko eh. Lalo na po, kayong mga senior citizen, mag-iingat kayo sa matatamis. Ang matatamis po, huwag kayong kumakain. Nakamamatay ang matatamis. Sigilan mo ninyo yung mga sweets na yan. Mga pastillas sa surhando. Doon po, isa na lang muna nyo. Isa na lang muna. Ayan si Max. Mabait mo na bata ito, ha? Susunod po sa inyo, ang piling sa kanya, Max. Palagi kang magkakalong sa maganda. Lagi kang susunod dahil sila ang nagbibigay sa akin ng pagkakataon para mapagdito. Susundin ko, makagamin mo ng pangkailangan nila. At sa Mayor Joy, yung sa Mayor, pinagbalas na po siya. Sasabihin lahat, walang nakailang sa kanya, sa mga marakad niya sa City Hall. Tinitignan mo lang siya, kinakabahan ako. Kung ano ba ang magiging performance ni Mayor Joy, baka kung lalo ng senior citizen, kalimutan niya. Kaya alam ko, anong ginawa mo din ng Japan pagkakat kayo? Ikaw ay ako, 700 na bilhin mo sa inyo. Binigyan ka ng cake, kakadebit isang pasilyo, ako ay 3,000 ginawa ko. Kaya parang ako lang tayo nasa mabuting kamay. Nasa mabuting kamay ko ang mga senior citizen. At kanina, mas mayabang masibay sa iyo, Max. Gagawin ko 6,000. Okay na
kayo. Hindi ko gagawin nyo. Hindi. Sinasabi nila eh. Di ba? Hindi ko sinabi yun kahit isa. Tumuti. Una, matulog po kayo kung kayo ng vitamins. Tulog na po kayo nag-aaral sa pagsusulit niyo. Pangalawa, pinagkakawalan po kayo nilagay na nagago. Pagkatapos yung haba nagsasalita kayo, nagkakawin na sila ni Dr. Ronaldo. Pinagkakawalan po kayo na hindi mo namin kumakayo. Sanay po akong bumalang sa matanda. Ha? Tumuti. Bago po kayo makialam sa politika ng iba, ang gawin po ninyo, ayusin mo na po ang buhay ng pamilya ninyo. At pangalawa po, huwag po kayo nagayabang na inuutusan niyo ang tagapagyaw, natatambangan ang mga benefit doon. Huwag niyo pong kalilimutan po may higigit ng tahanan kayo sa kinagan. May yung pinitasan dyan na higigit ng tahanan na inibig niyo sa pumilya sa mga bahay niyo. Lagi niyo, huwag kakalimutan niya ang buti. At ang buti, pinapanalangin ko po na mabuhay pa kayo ng matagal. Para lang doon nakikita niyo kung paano mo magtatanggol kayo sa politika sa kulong ng mga tao. Ayan! Hindi sa pulo! At gusto ko po, huwag kayong magiging ilanan kung ang nino, para nakita ko paano minamahal ng mga tao kung titikang namamakay sa